May isang panahon na ang Vatican ay parang naging family business ng isang korap na pamilya. Isang pope na may mga babae at anak. Isang anak na pinaghinalaang pumatay ng sarili niyang kapatid at isang babae na nasangkot sa mga bulong-bulungan ng poison, manipulation at bawal na relasyon. Pero habang mas lumalalim ang kwento ng mga Borgias, mas mahirap malaman kung alin ang totoong kasalanan at alin ang gawa-gawa lang ng propaganda ng mga taong gusto silang pabagsakin. Dahil minsan ang pinakamapanganib na pamilya ay yung mga taong nakasuot ng kabanalan, habang unti-unti nilang sinisira ang mundo sa paligid nila. Rome before the Borgias. Para maintindihan natin kung bakit kinatatakutan ang mga Borgias, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kagulo ang Rome noon. Dahil nung Renaissance period, ang simbahan ay hindi lang sentro ng relihiyon. Isa rin itong political empire. Kayamanan, impluwensya, mga alyansa, assassinations, lahat yan umiikot sa Vatican. At sa likod ng mga banal na damit, maraming pari noon ang sangkot sa korupsyon, bribery, mga lagay, at mga secret affairs. Pero kahit ganun kagulo ang Vatican noon, may isang pamilya pa rin ang sobrang lala pa sa lahat ng mga yon. At ang apelido nila, Borgia. Bago siya naging Pope Alexander VI, kilala muna siya bilang Rodrigo Borgia. Isang Spanish na cardinal na sobrang talino sa politics, sobrang charming, manipulative at sobrang ambisyoso. Pero may problema. Hindi siya mukhang banal. Dahil kahit cardinal siya, marami siyang naging mga babae. At marami rin siyang mga anak. At hindi niya dinideny yun, hindi niya sinisikreto yun. Pero ang mas nakakagulat dito ay kung paano niya ginamit ang sarili niyang mga anak bilang sandata para sa kapangyarihan at para na rin sa ambisyon niya. Isa sa pinakamalaking goal ni Rodrigo ay gawing dynasty ang pamilya niya. Gusto niyang maging untouchable ang mga Borgia. At para mangyari yon, kailangan niyang maging pope. Kaya, noong 1492, nagsimula ang isa sa pinakakontrobersyal na papal election sa buong kasaysayan. The papal election. Ayon sa maraming historians, hindi kabanalan ang nagpanalo kay Rodrigo Borgia. Hindi santong dasalan, kundi bribery, lagay, mga posisyon, mga lupa, pera, political favors, iyan daw ang ipinangako niya para makuha yung boto ng mga cardinals. At syempre, gumana to. Sino ba naman sila para humindi sa malawak na lupain, limpak-limpak na salapi, at pabor mula sa pinakamalakas na impluwensya sa Vatican, kung mananalo siya. At yun na nga, naging Pope Alexander VI siya. At dito, nagsimulang matakot ang buong Italy. Dahil imbis na ilayo niya sa kapangyarihan ng pamilya niya, lalo niya silang inilapit sa trono ng Vatican. The children of the Pope. Sa lahat ng anak ni Rodrigo, dalawa ang naging sentro ng alamat ng mga Borgia. Una, si Cesare. Pangalawa, si Lucrezia. Si Cesare Borgia, matalino, charismatic, at sobrang intense. Pero ayon sa ilang mga historians, hindi niya gustong maging pare. Gusto niya maging mandirigma, isang leader, mananakop. Pero dahil may ibang plano yung tatay niya sa kanya, pinilit na lang siyang pumasok sa simbahan. At habang si Cesare ay nakatali sa relihiyon, ang kapatid niyang si Giovanni ang naging paboritong anak ni Rodrigo Borgia. At dito raw nagsimulang mabuo ang galit na posibleng humantong sa murder. The Golden Son.
Si Giovanni Borgia, ang military prince ng pamilya. Siya yung gwapo, siya yung warrior, siya yung favorite. Habang si Cesare, nakasuot siya ng robe na cardinal. Isang role na ayaw naman na talaga. Habang tumatagal, mas nagiging obvious yung tensyon sa pagitan ng magkapatid. At noong 1497, may nangyaring gumulantang sa Rome. Biglang nawala si Giovanni. Sino kaya may kagagawan? So ilang araw na matapos yun, natagpuan ngayon yung katawan niya lumulutang-lutang sa Tiber River. Punong-puno ng saksak. Pero ang mas nakakatakot, maraming tao noon ang naniniwalang si Cesare mismo ang may kagagawan nito. The rumors against Cesare. Walang solidong ebidensya, walang confession, walang witnesses. Pero halos lahat ay natatakot kay Cesare pagkatapos nun. Dahil matapos mamatay ni Giovanni, biglang nakuha ni Cesare ang buhay na gusto niya noon pa man. Iniwan niya ngayon yung pagiging kardinal at naging military commander siya bigla. Dito na nagsimulang lumabas ang tunay niyang personalidad. At habang lumalakas si Cesare, mas maraming tao rin ang biglang nawawala. The monster of politics. So si Cesare ay hindi lang ordinaryong noble. Matalino siya, strategic siya, at wala siyang patawad. Napaka-ruthless niya. Kaya nga, maging si Niccolo Machiavelli ay naging fascinated sa kanya. Maraming historians ang naniniwalang si Cesare Borgia ang isa sa naging inspirasyon ng librong The Prince. Isa siyang librong nagtuturo kung paano manatili sa kapangyarihan kahit kailangan mong manira ng tao. Pero habang si Cesare ay unti-unting nagiging halimaw sa politics, si Lucrezia naman ay napapasok sa sarili niyang bangungot. Si Lucrezia Borgia. Sa history, iba-iba ang tingin ng mga tao kay Lucrezia Borgia. Para sa iba, seductress siya. Para sa iba naman, poisoner. Para sa iba, manipulator siya. Pero, para sa ibang historians, isa rin siyang biktima. Dahil buong buhay niya, ginamit siya bilang political pawn ng pamilya niya. Ikinasal siya ng paulit-ulit, hindi dahil sa love kung hindi para sa mga alliances. Pero ang nakakakilabot dito, halos lahat ng lalaking konektado kay Lucrezia, biglang namamatay. Bigla silang napapahamak. The first husband. Ang unang asawa ni Lucrezia ay si Giovanni Sforza. Political alliance nila yon. Pero nang hindi na siya kailangan ng mga Borgia, gusto nilang ipawalang bisa yung kasal. Ngayon, tumanggi si Giovanni. Kaya nagsimula ang public humiliation. Kumbaga, pinapahiya siya sa harap ng ibang mga tao. Hindi lang yung mga ordinaryong tao, pero yung may mga katungkulan din. Pinipilit siyang aminin sa harap ng iba na baog daw siya, impotent daw siya. At dahil galit na galit siya sa mga Borgia, nagpakalat siya ngayon ng chismis. Eto na nga, na may incest daw sa pagitan ni Lucrezia, Cesare at Pope Alexander VI. At dito na nagsimulang mabuo ang pinakamadilim na alamat tungkol sa pamilyang Borgia. The rumors. So hanggang ngayon, walang historians na makakapagpatunay ng buo na totoo ang incest allegations. Pero dahil sobrang kinakatakutan itong pamilyang to, mabilis na kumalat yung mga chismis. At habang tumatagal, mas maraming tao ang naniniwala rito. Lalo na dahil sobrang close ni na Cesare at Lucrezia. At dahil ang tatay nilang Pope ay sobrang protective din kay Lucrezia. Pero hindi lang incest rumors ang pinaka nakakatakot na konektado kay Lucrezia, kundi poison. Ayon sa alamat, may secret poison daw ang mga Borgia. Ang tawag dito, cantarella. Isang lason na di umano'y ginagamit para
tahimik na alisin ang mga kaaway nila. So, kunyari may mga parties, mga banquet invitations, maglalagay sila ng wine sa baso, ngiti-ngiti ng konti, at pagkatapos, may mamamatay. So, totoo ba talaga ang Cantarella? Hanggang ngayon, debated pa rin siya. Pero, may isang insidente na lalo pang nagpalakas ng takot ng buong Rome sa mga Borgia. The second husband, yung pangalawang asawa ni Lucrezia, si Alfonso of Aragon. At mukhang ito ang isa sa mga totoong minahal talaga niya. Pero habang nagbabago yung political alliances nila, let's just say naging inconvenience na si Alfonso. At isang gabi, inatake siya. Nakaligtas siya nung una. Pero habang nagpapagaling siya, may mga lalaking pumasok sa kwarto niya. At doon, sinakal siya hanggang mamatay. At muli, iisang pangalan ang ibinulong ng mga tao. Cesare Borgia. The fear of the Borgias. So unti-unti, naging simbolo ng katatakutan ang pamilya. Walang nagtitiwala sa kanila, walang sigurado kung sino din ang susunod. Dahil sa mundo ng mga Borgia, ang loyalty ay pwedeng mawala overnight. At habang lumalakas sila, mas marami din silang enemies. Mas marami din silang mga kaaway. Pero, ang pinakadelikadong kalaban ng mga Borgia ay hindi ibang pamilya, kundi ang sarili nilang greed. Mga gahaman sila sa power at pera. The Fall. So, noong 1503, biglang nagkasakit ngayon si Pope Alexander VI. At halos agad-agad, nagkalat na naman yung chismis. Nalason daw siya. Gamit daw ang sarili nilang Cantarella, yung lason na ginagamit nila. May ibang mga historians na nagsasabi, malaria lang yun. Pero dahil sa reputasyon ng mga Borgia, mas naniniwala ang mga tao doon sa poison theory. At nang mamatay na ang Pope, nagsimulang bumagsak ang empire nila. Dahil sa unang pagkakataon, wala nang nagpoprotekta kay Cesare. Cesare's end. Nawala ng mga kaalyado ngayon si Cesare. Unti-unting kinuha ng mga kalaban niya ang kapangyarihan niya. Ang lalaking minsan kinatatakutan ng buong Italy, naging isolated siya bigla. So hinunting siya at kinalimutan. Hanggang sa mamatay siya sa pakikipagdigmaan doon mismo sa battlefield. Malayo sa kapangyarihan na minsan niyang hawak. Lucrezia's final years. Si Lucrezia naman, nagkaroon siya ng mas tahimik na buhay, kalaunan. Naging duchess siya, naging patron of the arts, at ayon sa ibang historians, mas naging stable siya nang makalayo siya sa political chaos sa gulo na ginawa ng pamilya niya. Pero kahit anong gawin niya, hindi nawala ang anino ng apelidong Borgia. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado sa history kung gaano karaming chismis tungkol sa mga Borgia ang totoo. Pero baka yun mismo ang dahilan kung bakit hindi sila makalimutan. Dahil minsan, mas nakakatakot yung posibilidad kaysa sa kasiguraduhan ng isang bagay. Isang pamilya na ginamit ang relihiyon para sa kapangyarihan, isang ama na ginawang chess piece ang mga anak niya, isang anak na posibleng nilamon ng ambisyon, at isang babae na hanggang ngayon hindi pa rin alam ng history kung halimaw ba siya o naging biktima. Bandang huli, bumagsak ang pamilyang ito sa sarili nilang pagkagahaman sa kapangyarihan, sa ambisyon at sa pagpapatahimik ng mga kaaway nila. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento tungkol sa dark history, true crime stories, at mga lihim na halos binura ng panahon, alam nyo na kung saan ako hahanapin. Bye for now!